Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong admin sa San Pablo Public Forum at tayo po ay tatalakay ng ilang mga usapin sa ating pamayanan. Narito na naman tayo sa panibagong segment ng San Pablo Public Forum, ang Para Fair, at ating pakinggan, kilalanin at alamin yung mga individuals na nagnanais na maglingkuran sa ating lungsod. Isang karangalan ay pakilala sa inyo ang pinakauna nating guest dito sa ating special segment sa San Pablo Public Forum, ang Para Fair. Walang iba kundi ang ating kakilala, kaibigan, at ang isang mahusay na abogado dito sa ating lungsod ng San Pablo. Walang iba kundi si Attorney Kuya Obet Villanueva. Hi, magandang umaga sa iyo, kasamang Dong. Magandang araw po at isang karangalan po sa San Pablo Public Forum na makasama namin kayo dito sa ating Para Fair segment ng San Pablo Public Forum. Sino bang isang Kuya Obet Villanueva? Bago kong sagutin yung katanungan mo, nagpapasalamat ako sa oportunidad na ako nakapanayam mo bilang isang magpapakilala. Ako po ay si Attorney Roberto Kuya Obet Villanueva, taga-lungsod ng San Pablo, batang San Pablo, at ako po ay pagkasalukuyan naninirahan po sa ating Barangay Santo Niño, lungsod ng San Pablo. Maalwan at saka masaya naman ang buhay mo, Attorney. Bakit papasok ka sa ganitong setup? Well, sabi nga ng aking mga kaibigan, bago ako kumbaga nagdesisyon na pumulaot at sumali sa mundo ng politika dito sa ating lungsod, tinatanong sa akin, bakit nga ba? Samantalang ikaw, attorney, nakakatulong naman. Sa katunayan nga, ikaw ay aktibo sa simbahan, aktibo ka sa simbahan ng ate sa katedral, lalo na sa katedral, at ikaw naman ay aktibo rin sa mga civic organization. Yes, sir. Nakakatulong ka rin sa pamamagitan ng... Past president ka ng ilang mga grupo? Yes, ako po ay sa simbahan, ako po ay matagal na manggagawa po ako ng simbahan. Ibig sabihin, ako po ay simula po ng pagkabata ko halos, doon po ako lumaki sa simbahan. Bakit po? Kasi ako po yung mga miyembro, unang-una ng choir member ako. Okay. Kahit medyo ang aking pong boses kadong ay hindi naman kagandahan. Pero ako po yung naging miyembro ng Sancti Juanes Choir, na kinikilala po sa ating lungsod ng San Pablo. Alam ko po. Ngayon po, ako po ay habang tumatagal sa lungsod, marami po ako sinalihang mga organisasyon. Ako po ay naging past president po ng, kung malalaman po ninyo, yung Alpha Omega Corsiludo Team. Ako po ay naging ilang term na naging presidente po doon. At sa pagkasalukuyan po, ako po ngayon ay naging past grad night, two-time past grad night po ng Knights of Columbus, Council 3468 ng San Pablo Cathedral. K-of-C. K-of-C po. Yun po yung mga samahan ng mga kalalakihan sa simbahan na kaagapay po ng ating simbahan. And I heard, past president ka rin ng Rotary Club of San Pablo City. Yes po, kasamang Dong, kasi ako po ay naging aktibong miyembro at dating naging presidente ng Rotary Club of San Pablo. Yung Rotary of San Pablo, kung maitatanong po ninyo, yun po yung pinakamatanda dito sa San Pablo. Sa lungsod. At ito po ay ipinagmamalaki dahil isa sa pinakamatanda po sa, sabihin natin, sa buong Laguna. Sa buong Laguna. Opo, sa buong Laguna po siya. Ibig sabihin, sa larangan ng paglilingkod ay hindi na bago. Ay hindi na po bago. Marami na rin po ako naging napamunuan. Unang-una, dati pa, matagal na panahon, doon po sa subdivision namin sa lungsod ng San Pablo, sa Santo Niño Homes, ako po ay naging three-term na naging presidente po ng Homeowners Association. So, hindi na po iba sa akin, although maliliit lang naman po yung mga organisasyon na sinasalihan ko, bagamat, meron na rin po akong mga experience pagdating po sa pagmamando at paghawak ng isang organisasyon. Applicable, attorney. Ang buhay mo pala ay parang kape na kompleto, 3-in-1. May kape, may asukal, at may creamer. Paano ang isang abogado, isang attorney, Kuya Obet? Ako, parang AKO yun tama ba? Po, parang ako kung babasahin natin, pero sabi ko nga, pag ako po ay nagpapakilala, binabanggit ko po yung acronym na ako, pero sa pamamagitan lang AKO. Ayan po. Ibig sabihin po, Attorney Kuya Obet. Okay. Yun po yung aking pinupromote na pangalan po. Yun nga po. Paano po? Kumusta po ang isang attorney, Kuya Obet? Ano pong practice nyo ngayon? Kumusta ang inyong pagiging abogado? Well, sa pangkasalukuyan kasamang Dong, ako po ay private practitioner. So, ibig sabihin, may mini-maintain po akong opisina na kinikater ko po ang serbisyo ko sa mga prospective clients po
Ibig sabihin, yung aking pagiging private practitioner is including, of course, yung litigation. Yeah. In court, ibig sabihin po, yung For how many years or decades? Actually, 11 years to be exact. Opo, ako More than a decade na practicing ako yung nasa practicing lawyer. Oh. After kasi ng my bar exams, na pumasa po ako sa bar exams, na-admit po ako sa Philippine Bar, nag-practice na po ako bilang isang pribadong practitioner. Bilang isang abogado, I'm sure you are well-equipped pagdating naman sa lawmaking or sa legislation. Yes po, dahil po sa part po ng amin during our law schools, pinag-aralan po namin yung mga ganung bagay. Pagdating po sa halimbawa, kung sabihin po natin yung parliamentary procedures para po sa halimbawa, sakasakali nga po yung mga konseho, sanggunian. So Alam mo yung mga protocols. Alam ko po yung mga protocols yan kasi may kasanayan po tayo diyan. Hindi lang po doon sa pag-aaral ko bilang isang abogado, pati na rin po sa mga experience ko bilang humawak at presiding officer din po ako sa mga meeting. So, medyo mayroong experience po tayo bilang isang nagpipreside ng isang meeting pagdating po din sa mga tinatawag natin parliamentary procedures. Attorney Kuya Obet, or yung ako, ano po ba yung maiaambag mo sa ating lungsod kung sakali ang isang ako, Attorney Kuya Obet, ay pagbigyan ng pagkakataon ng ating mga kababayan dito sa lungsod na maglingkod? So, bilang isang abogado, sa tingin ko at sa palagay ko, makakatulong ako sa ating, kung ako po ay papalarin, halimbawa, sumali po ako at nabigyan naman ng pagkakataon ng taong bayan na maging representante nila sa sangguniang panglungsod, ay bilang isang abogado, ako po ay, ang ina-assure ko sa kanila is magtatrabaho at may kayang gawin. Ayun lang naman po. So, sa ngayon, hindi ko naman po malalaman pa natin kung ano po yung aking potential na gagawin. Pero sa mahabang mga pagdating po ng panahon, lalo na sa pagdating ng mismong election period o campaign period, definitely lahat po ng aking mga gustong gawin at saka yung mga advokasya at yung pong aking plataforma de gobyerno sa sarili ko para po sa bayan ay ilalatag ko po yan sa kanila. Sa ngayon po, ang aking pong ginagawa ngayon ay magpakilala muna kasi ayoko rin naman po na basta na lang iboboto. Ako po naman naniniwala na kailangan ang ating mga mamboboto o ating mga mamamayan bago bumoto, kilalanin muna nila. Karapatan nila. Karapatan po nila na makilala po at sa gayon kung pasok po sa kanilang kwalifikasyon, ay meron po silang karapatang iboto. Ayun po yung pinakamahalagang karapatan ng isang mamamayan na magluklok nang naayon sa kanilang personal na pagpili. Ano po. So, ako naman po bilang nakakilala, halimbawa nakilala po nila, nasa kanila po ang option ko kung halimbawa ihahalal nila ako o hindi. That's the main reason bakit merong para-fair segment ang San Pablo Public Forum. Kasi gusto naming malaman ng mga tao kung sino at anong qualifications or qualified ba itong mga ihahalal ng ating mga botante sa lungsod ng San Pablo. Attorney Kuya Obet, ako, kung kayo po ay bibigyan ng pagkakataon ng ating Panginoon at ng ating mga kababayan na mapili na isa sa mga city councilors ng ating lungsod, ano ho ba yung aasahan namin sa isang ako para i-implement sa ating bayan? Siguro po ako po yung pagbibigyan ng pagkakataon na maging maglingkuran bilang konsehal. Isa po sa aking mga nananais na i-priority po dito, unang-una, yung pong ating kalusugan. Ano po? So, yun po. So, ako po'y nangangarap bilang isang simpleng mamamayan. At kung ako po'y papalari naman, may pagkakataon po ako na isang guni, ito po ay pag-aralan and then i-propose po bilang isang ordinansa ng ating lokal na ospital ay maging, kung hindi man, maging secondary o maging third level. Opo. So, ibig sabihin, may mga pasilidad na po diyan na hindi na po umaasa tayo sa ating mga pribado na napakalaking gastos sa ating mga mamayan. Tatakbo sa Batangas o kaya sa Maynila. Yes po. Ayun po yung ating pangarap po yan na libre po talaga lahat kasi ang magpo-provide po diyan yung ating local fund na nagbibigay po ng pondo para po sa ating ospital. Napakaganda po kasi meron na po tayong existing hospital na i-improve lang po natin. Okay. So, yun po yung una. Second, ikalawa po, edukasyon. Ano po? So, ito naman po sa edukasyon ko kasi nakikita ko po, mayroon po tayong local school. Yung po ating ngayong dating dalubasan ng Sunod ng Pablo. PLSP. At ngayon po ay ginawa ng
pamantasan na lungsod ng San Pablo dahil nagkaroon po ng accreditation na sooner nangangarap po. Mapalad tayo, meron tayong ganyan, Yan ano? po, opo. Na PNSP. Yes po, kasi kung hindi po may tatanong po ninyo, ako po ay naging part din yan bilang isang part-time instructor po ng ating pong lokal na school ng ating lungsod. Opo. So, nangangarap po ako na totaling talagang wala nang babayaran. Although parang nakikita ko nga na wala nang babayaran. Pero meron pa rin po konti, pero totally talagang wala. At ang ikalawang nakikita ko po sa gusto kong gawin din sana po naman natin, i-priority natin yung mga taga San Pablo muna. Kasi yun po yung ginawa, dinesign, para po sa ating mga mamamayan na lungsod ng San Pablo. Pero hindi naman po pwedeng ipagdamot din naman. Hindi naman pinagdadamot. Yes, pwede po tayo makarating puok niya. Pero ang mas preference po sana, ayun po mga taga-lungsod ng San Pablo. Kasi may nababalitaan po ako diyan, nakakarating sa akin. So, sa isolated lang naman, na nasasaraduhan sila ng involvement. Una-unahan ng pero sa naibahan ng pero hindi ko naman po inaano po yung I heard may mga taga Quezon, Batangas. Yes, meron po. Kasi nga, napakabait naman ng ating yes lungsod, no? Po. Open sa lahat to. Hindi naman po yung open kasi edukasyon naman po yan. So hindi naman po, ang sinasabi ko lang naman po, yung preference lang at least. Kasi kaya po i-design po yan, ginawa po, naniniwala para po sa taga-lungsod ng San Pablo na karapat na yung mga mahihirap po nating mga kababayan na hindi po kayang magpaaral sa mga pribadong paaralan natin. So, ayan po yung magpo-provide po sa ating mga mamamayan. Clear yan. First is health, second is education, and the third, kung meron pa. Kung sa third naman po, ang aking siguro po itong trabaho, kasi napapansin ko po, employment. Nakikita naman natin na halos yung ating mga mamamayan po natin ay dumadayo pa sa ibang lugar. So, titingnan natin kung bakit kaya walang gaanong mga trabaho dito sa atin. So, i-revisit yung ating mga pangkasalukuyang ordinansa siguro. Kung meron man, kung wala man, gagawa po tayo na mag-create po ng sinatawag na trabaho. Una, siyempre of course, ang pagtatrabaho po ay nangangailangan ng mga factory siguro. Yan, matigil kita dyan, attorney, no? Kasi sinasabi nga nila na tayo daw ay nasa agricultural zone itong ating lungsod, no? At hindi raw pwede yung mga malalaking factories. Anong influence ng isang ako or attorney Kuya Obet sa ganyang, meron bang remedyo? Okay, ako naman po ay naniniwala na tama po yun, agricultural po ang lungsod ng San Pablo. At sa ngayon po, gusto po i-preserve yan. Kasi may mga lugar po dito tayo sa lungsod ng San Pablo na kailangan pong hindi galawin. Ibig sabihin, i-preserve po natin bilang isang agricultural land, and then para makapagtanim po yung ating mga magsasaka at suportahan po ng ating gobyerno para kumbaga hindi po nila sabihin na natin mai-convert sa iba. Kasi naniniwala po ko na yung pong mga lugar na yan, particularly yan po sa mga lugar na yan po yung Santa Ana, Atisan, yan pong Balagbag, Santissimo Rosario, ayan po ay mayayaman sa agrikultura. Nabanggit mo basket po ng San Pablo po yan. Nabanggit mo yung term na conversion. Hindi ba tayo labis sa conversion? Yung land conversion from agricultural into residential? Ayan po ay dapat balansihin natin. Kasi kung tayo po ay hindi sasabay naman sa ating may iwanan po talaga tayo. Ngayon, may sinasabi naman po ako na maganda yung sinabi mo, attorney, dapat balansihin. Balansi po. Kasi hindi naman lahat po talaga, kung tutuusin, yung pag sinabing balanse, hindi po naman kailangan lahat ng ating buong syudad ay taniman, hindi naman po lahat ay taniman lahat, pero meron din naman po, hindi naman pwedeng lahat naman ay subdivision. Po? So, dadami po populasyon natin, ang effect po niyan ay magiging medyo, sabihin na natin, medyo magkakaroon po problema po tayo sa, alam na ninyo, security, of course. Lalo sa mga pagdami ng tao, of course, pagdagdag ng mga krimen, etc. So, ako po, yung pong isang priority ko ng trabaho ng paano, siguro ang aking kasing nakikita para mainggan din natin ng mga investor natin. Ewan ko lang kung meron po tayong tinatawag na tax incentive para sa ating mga tinatawag na mga investor. Kasi panghikayat po yan para i-promote ang San Pablo. Pinapapisan sa ibang lugar. Ano po yung sinasabi kong tax incentive? Pero sasabihin na natin, ito po ay magiging kawalan sa ating gobyerno pagdating sa ating revenue. Ito naman ipangsamantala lang, pero target ko po long term. Kasi sabi ko nga, ang kapalit naman ito trabaho sa ating mga mamamayan na in the form, ibig sabihin, mag-generate din ng income sa ating bayan. Una,
Yung pong sistema na tinatawag na incentive, halimbawa po, ito po yung pinag-aaralan ko rin, halimbawa po na for the first year o second year o third year, sabihin na natin, wala pong bayad ang kanilang tinatawag na business permit. Business permit kasi iba po yung mayor's permit. Mayor's permit, automatic po yan kasi regulatory yan. Pagdating ng business permit, that is in the form of tax. Na po. So siguro, may mga incentive po tayo na kwalipikadong mga malalaking kumpanya. Again, baka po ako ang kumpanya ko po sinasabi, hindi po yung mga heavy. Kasi ako po ay, baka po ako maano ng mga kasama ko environmentalist. Kasi po ako yung miyembro nga po pala ng isang environment group na Friends of Seven Lakes. Tayo po, kasamang dong. So, more on environment pa rin po natin, pero protektahan po rin namin. Ang sinasabi kong mga factory po, yung mga light industry lang. Yung mga light industry lang, yun lang po yung ating, siyempre, ating ipapasok dito sa ating, sa ating lungsod. Sabi mo nga kanina, balanse, di ba? Opo. Napakagandang elemento yung salitang balanse, di ba? Para ma-preserve din natin yung ating environment. Yes po. Attorney, sinasabi nila na napakarami at sandamakmak ang ordinansa sa lungsod. Kailangan pa bang dagdagan o anong dapat na gawin? Ayan nga po. Sabi nila, puro ordinansa pero kulang sa strict implementation. Yan, napakaganda po yan. Kasi totoo naman po na napakadami na po nating ordinansa. Ang problema lang po talaga how to implement that ordinance properly. And consistently. Yes, and po yan. continuously. Kasi kapag kayong ordinansa, hindi mo naging effective po yan, pababagitan ng implementasyon, baliwala po yan. Sayang so, lang, no? sayang lang po yung ganda ng ordinansa. Sayang lang din po yung mga effort na ginawa ng ating miyembro ng ating konseho. Inaral nila yan. Inaral po nila, pinagpuyatat, pero hindi. Bigyan po kayo ng isang example, although nakikita naman natin, given naman dito sa ating bayan. At naitanong mo na rin yan, siguro titingnan natin, kung bibigyan ng pagkakataon din, next year, yan, katulad niyang halimbawa po, siguro ako naniniwala ako, yung pong City Traffic Management Office naman, okay naman po sila. Maayos naman. Ang nakikita ko lang, parang kulang sila sa tao. Siguro si Pondo na kulang ang Pondo po sila. po yun. Kasi sa atin yan. Sa akin naman, bilang in fairness naman sa kanila, ako'y naaawa rin naman, lalo na ngayon, napaka-edit. Sa ilalim ng araw. Ginagawa po nila naman yung kanilang best effort. Pero kulang pa rin kasi bakit? Kulang po talaga tayo sa tao. Underman sila. Underman po, siguro, ayun po yung isa nating i-request kung pwede dagdagan. Pero depende pa rin sa pondo ng ating bayan. Ganda na sinasabi ni attorney. Tanong natin kay attorney, ang isang attorney, Kuya Obet ba, ay magiging isang opposition or just working city councilor? Sa ngayon po, kasamang Dong, ako po ay mananatiling independent. Hindi naman po oposisyon, hindi naman po rin maka-administrasyon. Definitely. So, ayun po yung aking tayo, parang neutral po. Pero ako po naman, hindi po magiging opposition in the sense na lalabanan ko po kung whatever lahat ng mga ginagawa ng administrasyon. Hindi po naman ganon. Pero hindi naman po ako, siyempre, na kung mayroon pang hindi naman maganda na ginagawa po ating gobyerno, hindi naman po pwedeng manahimik na lamang din po. Kung halimbawa malok po sa konseho, ako po yung tinatawag, balance, independent, working councilor na tinatawag nga po. So, ibig sabihin, hindi naman po lagi against ako sa mga ordinansa. Siguro, sabihin na natin kapag meron po nag-sponsor halimbawa ng isang ordinansa diyan at hindi pa naman na ipapasa sa mga interpolation, sasabihin ko lang, itatanong ko lang po kung ano po yung, may mga boots, siyempre, pag minsan 100% yung ordinansa natin. So, hindi po hahanapan ng butas. Pag nakita po na medyo hindi po may kulang o labis na, solution-based. Solution po yung akin. Ibig sabihin, i-reconcile natin according sa aking na gustong ipunto doon sa sa ordinansa. Kumbaga mapagtibay. I mean, so hindi po talaga totally i-oppose ko whatever kung ano yung ordinansang i-enhance po natin. So yun po yung aking isang magiging trabaho po diyan. Kumbaga parang sabihin na natin na tagatulong pa rin, pero ayun po yung kagandahan ng sa konseho na meron pong mga interpolation po Alright. Di ba? So that's part ng magiging healthy. Yes, magiging healthy po yung ating Alright. Yan, narinig nyo pa ang ating attorney Kuya Obet. Lagi ko sinasabi, attorney Kuya Obet para ako, no? Isang abogado, isang mamamayan ng lungsod ng San Pablo. At I heard, bago tayo nagkausap, marami kayong natulungan in terms of yung mga legal battles sa ating mga kababayan, ano? And attorney, mensahe nyo po sa ating mga kababayan
na nanonood ngayon sa Okay. ating para fair segment ng San Pablo Public Forum. Maraming salamat po, kasamang Dong. So una po, nagpapasalamat po ako sa inyo. Yeah. Nabigyan po niyo ako ng pagkakataon katulad nito. Uy, bukas po ang para fair segment ng San Pablo Public Forum sa Opo. lahat. At hindi po ito sa Yes, lang, para ha? sa isang tao lang. Sa Maraming isang salamat po grupo lang. ginagawa po nito ang programang ito para naman yung mga baguhan nating gusto ring magnais, maglingkod po sa At ating karapatan bayan. po ito ng ating mga mamamayan na malaman at kilalanin at makilala sino ba itong mga Opo. pagpipilian nila. Yes po, at para maraming choices, kumbaga. Yan. At mapagpilian po natin dahil Nang po sa matalino. programang ito, nakakatulong po kayo. At sa ating po namang mga kababayan, lalo-lalo na po dito po sa sumusubaybay sa ating programa ng ating kasamang Dong, nagpapasalamat din po ako sa inyo. Una, ako po ay nagpapakilala po sa inyo. Kanina nakinig po ninyo ang isang attorney, Kuya Obet, kung ano po yung basic background ko. Ano po? So nakinig naman po yung kaunti kong mga nilahad para kung sakasakali po na ako po ay maluklok at bigyan ng oportunidad, pagkakataon na manungkulang bilang isang konsehal. Ayun po yung aking mga sinabi, na mga ilan sa mga sinabi. Ikalawa, ako'y nagpapasalamat din. Of course, sabi ko nga, bakit ba ako kailangan pumasok pa sa politika samantalang Maalwan na. hindi naman po sa maalwan, kaya lang sasabihin nga, medyo Tahimik ayos naman ang aking practice bilang isang abogado. Pero sabi ko nga, lagi ko sinasabi na siguro gusto ko lang i-share yung aking mga kailangan gawin. At siguro ito na yung pagkakataon, hindi pa naman nung huli Siguro lahat. paraan mo Bata pa naman ako. at saka paraan mo ng pagbibigay ng papuri at paglilingkod sa Panginoon. No? Yes po, siguro. Ay, number one po yan, Yun. kasamang Dong. Of course, ibabalik ko lang Share your blessing. na ito po mga ibinibigay po sa akin ng ating Panginoon na alam ko naman sa kanya nang gagaling yan, ay Opo. gusto ko ibalik po sa pamamagitan ng Paglilingkod. paglilingkod sa pamamagitan ng isang magandang mga programa, sa pamamagitan ng ordinansa sa konseho. Yun po yung aking isang gagawin para po sa ating lungsod ng San Pablo. Salamat po at magandang araw po sa inyong lahat. And I heard meron kang isang social media program, no? Program po yun ay yun po yung kakampi mo ang batas na ipalalabas po, malapit na natin ipalabas sa ating YouTube channel at Ano saka sa pong Facebook. YouTube channel ni attorney? Malapit na po siyang ma-conceptualize, Ma-finalize. finalize yung pong YouTube channel po. Pero ako po ay meron ng Facebook group. Ano po, ang title po noon, kung isa-search po ninyo sa Facebook account is, Ito naka-flash sa ating screen. opo, kakampi mo ang batas. Kakampi mo ang batas. Ito nasa Ayan screen po. natin. Ayun po, kasama ninyo si Attorney Kuya Obet Villanueva. So, yung po sa programang yun ay magtatalakay po tayo ng mga kaalaman tungkol po sa batas na kumbaga Napapanahon. po, napapanahon po sa ating pagsalukuyan nangyayari sa ating bayan. Ano po? So, yun po yun. Yun po yun. At makakapulot po kayo ng mga legal na kaalaman. Ano po? Maraming salamat, Attorney Kuya Obet Maraming salamat ka. Villanueva. Pero alam niyo po, ang decision po ay nasa ating mga kamay. Hindi namin sasabihin na siya or sino man. Yung pong pag-iisip ng matalinong pag-iisip ay dapat nasa ating mga puso. Ano? Kayo po, binibigay na ho namin sa inyo ang mga choices. Ini-interview natin ang iba't ibang mga aspirants, no? Para sa darating na halalan sa 2025. So, ang desisyon po ay nasa ating mga kamay. Ako po ang inyong admin sa San Pablo Public Forum, Dong Fulio. Nagsasabing maraming salamat sa panonood at pag-share ng ating special segment dito sa San Pablo Public Forum ang Para Fair ngayong 2025.